Si Ang Ginoong gulo-gulo. Sunny Africa po ang Executive Director po ng Ibon Foundation. Good morning, Sunny. Ay, gandang umaga sa inyong dalawa. Musta na po? Morning, Sir Mabuti po. Sunny. Salamat sa inyong pagbangon ng maaga, Sir Sunny. Sunny, sa pangkalahatan muna. Sa pangkalahatan, ano ang inyong assessment sa naging sona ng Pangulo kagabi? Well, syempre natuwa kami. Tulad ng huling sona niya, mas econ talaga. May konting pitik sa kanyang kalaban sa politika, pero sa pangkalahatan, mas econ. So, ikinatuwa namin yon. Pero, para... okay naman maging candid, no? Yung totoong sa loobin. Hindi, wala naman kasi nga, sabi ko nga, dito ho ang ating ditong premise, Sunny, ay depende kasi nga yan kung nasaan kang bakod, no? Ito lang, politically, depende yan kung nasaan kang bakod. Definitely po, mayroong diskontento kaagad, hindi pa nagsisimula. Meron namang hindi pa nagsisimula, pumapalakpak na, di ba? Pero kaya nga, ang Ibon Foundation po kasi, ito po ay isa pong grupo na nag-aaral sa usapin po ng ekonomiya and social happening sa bansa. So itong pinakamainam nga, yung pananaw ninyo, no, bilang nasa labas, kumbaga. Go ahead, Sunny. Well, syempre po sa amin, to be candid, no, may pagka-insincere, parang galing sa ilong. Okay na sana sa umpisa nung sabi niya na hindi ramdam ng mayoryang Pilipino, itong sinasabing maganda economic performance. Pero napansin nyo, nung kagad niya pinasok yung usapin ng presyo, lalo na sa bigas, pero habang sabihin niya, ramdam ko na hindi niyo alam ko na hindi niyo ramdam, pero bilang hugas kamay siya. Parang sinisi yung mga external na salik, yung merkado, yung may kasalanan sa pagtaas ng presyo ng bilihin. Tapos pati sa dulo, nagyabang pa siya na nabawasan na mahirap. So para sa amin, kung gano'n ang umpisa niya, maganda sana. Alam ko, sinasabi maganda economic performance pero hindi niya ramdam. Pero kung agad naman siya naghugas kamay, tapos sa pinakadulo, sabihin niya, pagyayabang pa niya na sa kanyang panunungkulan, nabawasan na mahirap, medyo sa amin, kaduda-duda yun eh. Tapos lahat ng mga sinabi sa loob, I'm sure pinakinggan niyo rin doon. Alam niyo, sa totoo lang, kahit sino, kahit tayo, kung bigyan tayo ng halos 6 trilyon pisong budget, marami tayong masabi sa ginagawa eh. Pero kung hindi na amin yung tunay na lalim ng problema at hindi nasasapa ng tamang solusyon, kahit ganong kadaming sabihin mo sa kalahating oras at kahit ilang beses ka pinalakpakan at sinatsyanta ng BBM ng mga trapo, may ampaw pa rin yung talumpati. Kaya sa amin, sa pangkalahatan, ampaw pa rin yung talumpati, may pagka-insincere po. Okay, ampaw at insincere. Tunghayan natin yung employment increase na binabanggit nila. Sa datos ninyo, sa pag-aaral nyo, ano ba ang katotohanan? Sige. Well, actually, pinanghawakan naman namin yung parehong datos na meron ng pamalaan. Ang problema lang kasi dun sa pag-interpret ng datos, sana nga nagmula si Pangulong Marcos dun sa pag-amin na dumaming bilang ng mahirap. Kasi kaya lang naman niya nasabi na nabawasan ng mahirap kasi yung pamantayan ng gobyerno, 91 pesos sa isang araw. So siguro kung ganun kababa yung kailangan mo para hindi maging mahirap, o di baka ganun ka talaga konti. Pero yung sinasabi niya na nabawasan yung ng 2.5 milyon na mahirap na Pilipino, right now 18 million na lang sinasabi nila, kasi yung pamantayan 91 pesos. So sa amin gusto namin doon idugtong yung problema ng kabuhayan. Kasi sa pangkalahatan, mismo yung gobyerno aaminin. 7 sa 10 pamilyang Pilipino, that's about 19 million na pamilya, wala silang savings. Mismo yung SWS, nung kamakailan lamang, mag-self-rated poverty sila, nahanap nila 60%, 6 sa 10 pamilyang Pilipino, mga 16 million, sinasabing mahirap sila. So mas tama yun eh. Yung sabihin natin, 7 hanggang sa 10 pamilyang Pilipino, yun ang mahirap at vulnerable. Ngayon, kung ipagmamalaki mo na nag-increase ang employment, na nabawasan ang unemployment, na mataas ang kalidad ng employment, hindi nagtutugma doon sa ganong kadaming bilhin na mahirap eh. At ang pinakapaliwanag lang doon, parang statistika hanap namin, yung sinasabing may trabaho, hindi na sapat na sabihin na may trabaho para may sapat kang kabuhayan. So sa amin yun ang pinaka dapat pag-unawa doon. At marami actually sinabi ni Pangulong Marcos, numero na walang konteksto eh. Yung pagbanggit ng nabawas ang kahirapan, hindi sinabing konteksto, 91 pesos ang pamantayan. Yung sinabi na
95.9% yung employment ngayon. Hindi sinabi na kahit may trabaho ka, pwede ka pa rin maging mahirap. At may mga inulat nga na may trabaho na walang bayad eh. Yung unpaid family workers, 4 na milyon yan. Sinasabi may trabaho pero wala namang bayad. So isipin mo, ano klaseng trabaho yan. So sa pangkalahatan actually, marami sa mga numero binigay niya. Kung ilalagay sa tamang konteksto, makita natin actually hindi buong katotohanan yung sinasabi. Sa usapin ni kasi ayoko namang samahan ito ng ng biro nung kapitbahay namin dito sa mga nabawasan yung mga nagugutom, no? O naghihirap kasi nga daw ang iba'y namatay na, no? Kaya yun ang kanilang biro-biro kahapon. Sabi ko naman, hindi masiguro magandang ipangalandakan yung ganyang uri ng mga biro-biro sa panahon nga na marami talaga ang hindi maitatanggi hango sa pag-aaral mismo ho, no? SWS survey na sinasabi nga na nakaramdam sila ng involuntary hunger. Yung bang yung informal work na sinasabi na meron daw kumbaga merong rampant na informal work na hindi naman nababanggit mismo ng NEDA o maging ng Labor Department na ito'y naikubli kahapon sa kanyang SONA. Actually, yun talaga yung problema eh. May mga ilan na nabanggit talaga hindi totoong sinabi si Pangulong Marcos. Yung sinabi niyang laganap ng high quality work. Hindi yung totoo eh. Kung laganap ang high quality work, hindi dumaming bilang ng mahirap. Ayon sa SWS, ayon sa Bangko Sentral, ayon sa ramdam ng tao sa araw-araw. So informal work, halimbawa natin, inulat for 2023, itong buong taon kasi seasonal yung trabaho, kung 2023, sinasabing mahigit 48 million ang may trabaho. Pero sa kwenta namin sa Ibon, gamit yung labor force survey figures, 3 sa 4 na trabaho na yan, over 32 million, masabing informal. Sino bang informal? Informal yung mga self-employed. Yung mga nasa sariling sari-sari store, maliliit na mga negosyo, may sakahan. Yung mga domestic health, mga kasambahay, kasama dyan. Idagdag na rin natin dyan, yung mga sahuran, pero nasa mga informal enterprises na hindi napupuntahan ng DOLE, walang mga papeles at iba pa. So kung susumahin lahat ng mga informal trabaho na yan, at kasama dyan yung 4 na milyon na unpaid family workers, kung susumahin yung informal work na yan, 3 sa 4 na trabaho, actually informal work. At sa amin, yun ang magpapaliwanag kung bakit sa pinagmamalaking 95.9% na employment rate, bakit hindi sumasapat na may trabaho ka para hindi ka na maging mahirap? Kasi yung bayada ng trabaho, ganong klaseng informal work na mababang kalidad. Doon sa health access na binabanggit naman, oo, na malaki nga daw ang improvement ngayon sa usapin nga ng tulong na nanggagaling sa PhilHealth. Oo. Alam nyo, Sir Ted, yung nga yung mga maraming sinasabi doon na walang konteksto eh. Sana pinaliwanag actually ni Pangulong Marcos, actually kalahati ng gastusin ng ordinaryong Pilipino on average para sa kalusugan, out of pocket pa rin niya. So, ang iulat niya dyan, yung bahagi na natutulungan. Pero, hindi na nauulat yung buong sa pangkalahatan, kahit may bahaging natutulungan, kung kalahati pa rin ay nilalabas mo, lalo na para isang private health system. Kasi yan ang nangyari ngayon eh. Dahil nga sa ilang dekada ng pagtulak ng health privatization, mas marami na actually private hospitals, private healthcare, private clinics kaysa mga public. Yung problema, yung mga private clinic, dahil negosyo siya, on average, 3 hanggang 4 na beses yung laki ng gasto sa private clinic kasi may tubong nakapatong dyan kaysa dun sa public hospital. So, ano ibig sabihin yan? May PhilHealth nga. Pero malaking bagay ng PhilHealth gagamitin, chances are, ng isang may sakit sa isang private hospital na lumobo yung singil kasi nga privatized siya. Kaya ngayon, alam ko sa pinakahuling datos, kalahati na lang ang nasasagot ng gobyerno ng PhilHealth. Kalahati out of pocket pa rin sa Pilipino. Tapos hindi nakatulong. I'm sure marami unang naisip. Kulang na nga binabayad ng PhilHealth tapos kakaltasan nyo pa ng 90 billion pesos para ilagay sa pork barrel, sa presidential pork barrel na program fund. So medyo, ayun nga, walang context at kapansin-pansin yan. Sa dami ng sinabi niya mga numero doon, parang sorry talagang alam mo yung nung high school. Ganun ako nung high school eh. Kung di ko alam may sagot,
dadaan ko sa maraming sinasabi, medyo bubulahin ko yung teacher. Syempre mutak ko yung mga teacher, alam nila binobola ko sila. Gano'n ang pakiramdam ko kahapon. Ang dami-dami bigyan ng numero. Pero dahil hindi nilalagay sa konteksto, para makita anong kabuluhan ng numero na yon, may aspetong panloloko pa nilang naganap kahapon eh. Chacha? Yes po. Sir Sonny, dito po sa sinasabi naman ng Pangulo tungkol sa infrastructure projects natin na nasa Renaissance, Railway Renaissance era tayo. Yun ang sinasabi niya. Ano po ang tugon niyo doon? Well, una yung pangkalahatang comment namin sa infrastructure, ang pinakamalaking problema dyan, yung pinakamalaking bahagi ng infrastructure, ginagastos sa mga lugar na relatibong abante na. Sa halimbawa dun sa 9.5 trillion na infrastructure flagship programs, about 62 or 65 million, mga two-thirds, ay nasa NCR, Gitnang Luzon, Timog at Tagalugan. Yung mga lugar na relatibong development infrastructure kaya nagsisiksikan dito. So, isang problema yon sa pangkalahatan, yung infrastructure projects na sa sentro sa mga pinakaabanting rehiyon at ang nahuhuli, parang ano yan, exact opposite yan. Yung mga pinakamahirap na rehiyon, sila din pinakonti infrastructure. Sabihin gano'n kami pangkalahatang problema. Pero again, kulang na naman yung konteksto. Sinasabi yung Railway Renaissance, ang daming sinabi na Mega Manila Subway, yung mga LRT extension, MRT7, etc. Pero dalawang mahalagang tanong dyan. Una, magkano kaya yung singil para magamit yung privatized na infrastructure projects na yan? Kasi kung may negosyante papasok dyan, ang katwiran palagi, kailangan may kita ng negosyante. So, kailangan mataas ang singil. So, napansin naman natin, marami sa mga pinagmamalaking mga highway, di ba? Ako nagulat ako basta yung sa Bana Quezon Avenue, parang tumawid ng gamitin ng 15 minutos, may 200 pisong ginastos. So, lack of context number one, magkano kaya para magamit yung mga mabonggang na railway projects na yan? Tapos ikalawa, actually daang-daang bilyong ginagastos dyan. Yung Mega Manila Subway lamang, I think mga 400 to 500 billion pesos dyan. Ang tanong, sa isang bansa tulad ng Pilipinas, ang tindi ng kahirapan, yun nga, sa amin, easily 16 to 19 million na pamilyang Pilipino dapat sinasabing mahirap. Yung paggamit ng 400 billion pesos para sa Mega Manila Subway, na may makikinabang naman syempre. Pero ito ba yung pinaka-wastong gamit ng limitadong rekurso ng gobyerno? At ang argument, ako tingin namin, hindi eh. I mean, grande to, ipagmamalaki, pagyayabang to sigurado sa mga foreign investors, sa mga gusto magtrabaho sa Makati or sa Metro Manila. Pero ito ba ang kailangan ng Pilipinas para umangat? Kasi natin kakalimutan, ilang taon nang nag-infrastructure projects from about 300 billion pesos less pa yata nung unang bahagi ng panahon ni Pangulong Aquino, nasa 1.5 trillion pesos lang ngayon. Di ba kapansin-pansin, lumob ang infrastructure spending, bumagsak agrikultura, pinakamaliit sa kasaysayan ng bansa, bumagsak ang manufacturing, pinakamaliit sa 8 dekada, bumagal pa yung ekonomiya actually. So even sinasabing stimulus, hindi naramdaman. May panandali ang trabaho, pero malaking bahagi ng infrastructure spending din sa Pilipinas eh. Nasa imported na materyales, kagamitan, inaangkat yung mga contractor. Para ano rin eh, ito bing best use ng napakalimitado rekurso ng gobyerno. Ang sinasabi ni Sir Sonny, ano po, kasi nga nagpapasalamat din po naman ang ating presidente sa private sector dito po sa kanila pong partnership na merong ng bagong highway o skyway, may bayad. At yung bayad hindi po mura, no? Malaki ang ating pong bayad, no? Kumbaga yung pagtatayo nito hindi napapakinabangan ng pangkaraniwan kasi hindi ka dadaan doon kung wala kang pambayad. Ito yung sinasabi po ni Sir Sonny po dito. To be more realistic about it. Meron ka ba pang tanong? Yes, oo. Sir Sonny, yung sinasabi niyo po na investor kanina, isa rin yan sa mga iniyabang ng Pangulo. Sinabi ng Pangulo kahapon doon sa kanyang speech, ang sabi niya, in spite of the headwinds that we have faced, we stayed the course. Parang kahit galing tayo sa pandemya, part of his speech, sinasabi niya, post-pandemic, maayos yung ating ekonomiya. Pero kanina binabanggit ninyo pagbagal ng ekonomiya. Iba na naman doon sa speech po ng Pangulo kahapon. Siguro ibig sabihin nila na okay yung tabo ng ekonomiya,
para sa iilan, okay talaga takbo ng ekonomiya. Noong nakaraang taon lamang, yung tatlong pinakamayamang Pilipino lang yaman-yaman na. Si Manny Villar, Ricky Rizon, Ramon Ang, nagdagdagan ng over 300 billion pesos ang yaman nila. 1.1 trillion na ang yaman ng tatlong tao na yan. Yung mga malalaking kumpanya, humigit dumoble yung tubo mula nung kasagsagan ng pandemya. Nasa 1.8 trillion na yung tubo ng mga top 1,000 corporations. So actually, may paglugo ng ekonomiya. Dalawang problema. Yung paglago na yan, hindi napunta sa ordinaryong Pilipino na taas presyo ng bilihin, bagsang kita, kagutuman ng naranasan. Nakakonsentra sa ilan yung pakinabang dun sa growth na yan. Pero actually, even yung growth na yan, iawas natin yung contraction na 9.5% noong 2020. Tapos yung pag-rebound, yung pagbawi ng konti, nung binuksan ng ekonomiya until 2022, kung tatanggalin natin yung lockdown period na yun at yung rebound, actually, yung economic growth natin na 5.5% last year, pinagpapatuloy niya yung pagbagal ng ekonomiya mula 2017 pa. Medyo nakalimutan yun ng mga tao dahil dun sa lockdown. Pero after 2016, bumago yung ekonomiya in 2017, bumago ulit in 2018, bumago ulit in 2019. Tapos yung trend natin ngayon, tinutuloy lamang actually yon. So sa amin, economic growth, oo, pwede sabihin, kabilang sa pinakamabilis sa Asia, pero wala naman sa yung growth, di ba? Kung kulang ang trabaho, babang kita, mahal ang presyo ng bilihin, hindi naramdaman ng mayorya. Pero may ilan talaga. Yun ang ginabagit ni Pangulong Marcos sa umpisa. Sinabi niya, may economic growth, best economic performance, pero hindi naramdaman ng Pilipino. Kasi, hindi yung growth and performance na yan, naramdaman ng ilan lamang. Okay, sa panghuli na lamang, Sunny, sa education aspect ng kanyang SONA, meron siyang instruction kay Secretary Angara, di ba? Ang kanya daw gustong-gustong unahin niya ay yung pong, kasi nabanggit niya, no? Yung kakulangan na nagdaan at ngayon yan daw ang misyon ni Secretary Angara. Anong inyong say doon? Well, syempre may pitik kay kay Vice Presidente Duterte 'yon. May tatlong pitik naman siya doon. Pero sa pangkalahatan, again, example yan sa education. Ang daming sinabi, di ba? Pero may mga distortion. Una, actually may benefit yung mga teachers eh. Hindi naman zero yung mga teachers dun sa annual benefits na sinasabi niya doon. Pero pinalabas niya doon parang ngayon lamang. Magtanong kayo kahit sinong public school teacher. Dati pa nilalaban ni na Ma'am Franz Castro yan. Nagkaroon siya ng tagumpay dyan. So kung iulat ngayon ni Pangulong Marcos sa parang bago yan, medyo misrepresentation yon. Pero again, isang simpleng usapin lang dun sa education. Ang dami-dami magandang sinasabi, digitization, yung mga pinagmalaki pa yung mga 4Ps na nag-head ng licensure exams. Pero ang tanong, yung simpleng usapin na ilang public schools ang naitayo nyo sa nakarang 2 taon? Paano na-address yung backlog? Wala siya nabanggit eh. At yun ang sakit ng marami dun sa speech niya. Wala actually yung concreteness, whether dun sa usapin ng sa edukasyon, actually sa kalusugan, yung sa 4Ps expansion, sa PhilHealth, even yung ayuda, yung kadiwa, padating siya nabanggit. Kasi hindi niya binabagay. So bigyan niya ng numero, madali pa bulaanin eh. Makita, yung sinasabi niyang tulong na ibibigay ay may liit kumpara dun sa laki ng problema. Yung sa sahod, binuluktot niya yun. Parang ang laking tulong niya sa sahod, hindi naman talaga. Tapos, kailangan ko na habol to kasi maraming binigay pansin dun sa agrikultura. Pero alam nyo ba, sa ilalim na panungkol ni Pangulong Marcos, lumobo talaga yung budget para sa agriculture. From about DA dati, 91 billion. Nung siya naging kalihim, ginawang 114 billion. So over 20 billion pesos dinagdag. Dinagdagan pa ng 10 billion pesos ngayon. Yung paglaki ng budget ng DA at ng agriculture sector sa nakarang 2 taon, sa aming pagtatansya, itong pinakamalaking paglaki ng budget na yan in at least 25 years. Pero alam nyo ba, agriculture productivity bumagsak. Mas maliit ang productivity ngayon kaysa nung bago ng pandemya. Yung growth rate ng agriculture sector, mas bagal pa sa unang 2 taon ni Pangulong Marcos kaysa dun sa buong panahon ni Pangulong Duterte, hindi pa kalahati ng historical average. So isip tayo, bilyon-bilyong piso dinagdag sa budget, but hindi naramdaman in terms of productivity, kaya mahal ang pagkain, hindi naramdaman in terms of mas mabilis sa paglago ng sektor. So medyo question din sa amin yan na pagmamalaki niya ng dami ginagawa sa agrikultura, nagulot ng farm-to-market roads, irigasyon. Pati irigasyon, yung ilang libong binanggit niya, may get 1.5 million hectares ang kailangan i-irrigate, tapos pagmamalaki niya, 10,000 hektaryang na nalagyan ng patubig. Medyo, walang context at may mga hindi sinasabi.
Okay, sige. So, Sunny, salamat na marami sa iyong assessment dito nga sa nagdaang sa SONA kagabi ng Presidente. Sabi mo nga, to be candid about it. Ito ang kanila pong pananaw at yan po'y ating iginagalang. Kami po'y tatawag din mamaya sa sektor ho naman ng mga magbubukid para po sa kaukulantin pong reaksyon dito sa puntong ito ng agrikultura. So, Sunny, salamat na marami at abangan din namin malamang ang iyong artikulo kung sakasakali sa ilang baka gumawa ka dito na mas detalyado na pagbabalangkas at analisa sa naging SONA ng Presidente. Salamat, Sunny. Mabuhay. Yes po. Maraming salamat. Gandang umaga sa inyo dalawa. Thank you. Thank you. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.